Ma-promote ka sa mata ng tao, hangaan ka ng tao, may babaligtad pa rin sa'yo. Tatraidorin ka pa rin ng tao. Meron ka ngayon, pinopromote ka, pinupuri ka, subukan mong wala ka nang naibigay, kakalimutan ka na. Walang kwenta ang promotion ng tao, ang pabor na binibigay ng tao. Ang maganda sa pabor na binibigay ng Diyos sa tao, katulad kay Maria, pag sinabi niyang, I am with you, walang iwanan yon, walang kalimutan yon. Akala ko ba, gagaling ako? Akala ko ba, magiging maayos ang buhay ko? Akala ko ba, magbabago pa yung asawa ko? Akala ko ba, magtiyaga akong magdasal, ibibigay mo? Akala ko mabait ka? Akala ko mapagmahal ka? Akala ko makatarungan ka? Pagtatanggol mo yung nasa tama, yung nasa mabuti, bakit ganito ang nararamdaman ko? So, sino paniniwalaan mo? Yung sinasabi ng mundo o yung sinabi na ng Diyos sa'yo? Ang maging focus muna natin ay ang nanay ni Kristo, si Maria. Sino nga ba siya? Huwag na tayong lumayo. Sa mabuting balita ang sabi, kinalulugdan siya ng Diyos. You have found favor with God. Ang sabi ng anghel sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Pag sinabing favor, ano yung pinakamalapit nating maiisip? Di po ba? Favorite? Yun yung kalugod-lugod sa atin. Yun yung gustong-gusto nating nakikita. Ang kalugod-lugod sa atin, yung gustong-gusto nating nakakasama. Kaya kapag ikay paboritong kaibigan, paboritong anak, para kang kamera. Bakit? Kasi kapag nakikita kanila, napapangiti na sila. Ay, yan na siya. Buti naman, nandyan na. Kaya nga, ang paborito, maraming pribilehiyo. Pag may lakad, hinahanap ka, dapat kasama ka, sukat ilibre ka. Kapag ang ulam ay manok, yung hita agad yung ibibigay sa iyo, yung best part. Kapag riregaluhan ka, the best ang regalo mo. At maganda rin ang convincing power mo na kapag papayes ka sa taong may paborito sa iyo, agad-agad, walang kahirap-hirap. Kaya nga marami ang may gusto at natutuwa na sila'y maging paborito. Tanong, nang sinabi ng anghel kay Maria, you have found favor with God. Natuwa ba siya? Bagamat yun ang unang bati ng anghel sa kanya, matuwa ka! Natuwa ba? Parang hindi. Kasi pagkatapos sabihin ng anghel sa kanya, matuwa ka Maria, the Lord is with you. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Ano yung sunod na sinabi ng anghel? Huwag kang matakot Maria. Oh, so hindi natuwa. Natakot. Bakit naman siya matatakot? Kasi si Maria, nagbabasa yan ng salita ng Diyos, ng Biblia. May Old Testament na nun. At sa kanyang pagbabasa, alam niya, kapag sinabi ng Diyos sa tao, I am with you. Kapag pinasabi ng Diyos sa tao, the Lord is with you. Merong misyon na pinagagawa ang Diyos sa tao. Misyon na napakahalaga sa kaligtasan ng tao, pero mahirap. Mahirap hindi sa Diyos, kundi sa tao. Kaya lang, gustong gawin ng Diyos na yung tao ay maging instrumento para maisakatuparan ito. Ganon naman ang Diyos eh. Natatandaan nyo, nang magpakain si Kristo ng libu-libong mga katao, pwede namang sa isang idlap, yung mga tinapay at isda na pinadami niya, nasa mga palad na nila agad. Milagro. Pero, in-involve din niya muna ang kanyang mga disipulo. Ganon ang Diyos. So, alam yun ni Maria, kasi yun ang naalala niya, na sinabi ng Diyos kay Moises, matapos sabihin kay Moises, punta ka sa Parao ng Ehipsyo. Sabihin mo sa kanya, palayain niya ang bayan ko. Nakatatakot yun. Superpower ang Pharaoh noon. Pero anong sabi ng Diyos sa Genesis 3 verse 12 kay Moises? I am with you. Natatandaan ni Maria nang sabihin ng Diyos kay Joshua, pangunahan mo ang mga Israelita sa pakikipaglaban hanggang sa marating ninyo ang promised land. Natatakot si Joshua, siyempre. Bagamat maraming makakalaban, masyado pang mareklamo ang mga Israelita. Pero anong sabi, pinasabi ng Diyos kay Joshua sa Joshua 1 verse 5, the Lord is with you. Nang sabihin ng Diyos kay Gideon na pangunahan ang 300 Israelita laban sa 135,000 na mga kalabang Madyanita. Kakatakot yun. Ikaw, 300 lang kayo?
ang kalaban nyo, daang-daang libo, di ka matatakot? Ano pinasabi ng Diyos kay Gideon? Sa Judges 6:11, the Lord is with you. Kaya alam ni Maria, yung sinabi ng anghel sa kanya, the Lord is with you. Hindi yun promotion sa mata ng tao, sa mata ng Diyos. Ito ay misyon. Kapag kayo may kilalang pare at nakaka-text ninyo, at nalaman ninyo na yung pare nabigyan ng bagong assignment na parish o kaya katungkulan sa diocese. Ano most probably ang sasabihin nyo sa kanya through text or sasabihin nyo sa kanya? Diba yung congratulations? Kung minsan may karugtong pa yan, congrats Pads, galing, iba ka, pa-burger ka naman. Para bang ang nare-receive namin ay promotion. Pero ganun nga ba yun? Alam ninyo, guilty ako dito eh. Natatandaan ninyo, nung nag-vlog ako patungkol sa bagong assignment ko, yung magiging parish priest na ako at ma-assign ako dito, kung napanood nyo na yon, masesense ninyo yung excitement ko. Tuwan-tuwa ako. Bakit? For 13 years, assistant parish priest lang ako. 13 long years. And then all of a sudden, sabi ni Bishop, through that letter, parish priest na ako. So, aaminin ko, parang ang naging pakaramdam ko, promotion. Kasi assistant, parish priest ka na. Diba? Lumebel ka na. Diba? Tapos may mga nag-text pa, wow, we are happy for you, Pads. Congrats. Blowout ka naman. So mas ang naging dating talaga sa akin, promotion. Buti na lang at dito ako na-assign. Nung una, hindi ako naniniwala na walang simbahan at walang kumbento eh. Kasi wala pa akong nalamang pare na inassign sa walang simbahan at walang kumbento. Minsan, walang simbahan, may kumbento. Minsan, may kumbento, walang simbahan. Pero hindi yung pareho. Hindi ako naniwala. Hanggang sa mapunta ako dito, totoo nga ang balita. Wala nga kahit isa. Pero alam ninyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat yung feeling ko na promotion, abay, niremind ako ng Panginoon, Father Fidel, pari ka pa naman. Hindi yan promotion, mission. Tingnan po ninyo, yung naging buhay ng mahal na ina, matapos sabihin ng anghel sa kanya, kalugod-lugod ka. Pinagpala ka sa babaeng lahat. You have found favor with God. Sige nga. Ano pagkatapos nun? Aber. Naging madali ba ang buhay niya? Isa-isahin natin ha? Enumerate lang natin. General na lang. Kasi marami talaga eh. Una, may sinabihan ba yung anghel na buntis siya bukod kay Jose? Wala eh. Walang nakakaalam. Syempre, unti-unting lumalaki yung tiyan niya. Nakikita ng mga kapitbahay na chismosa yan. Ano magiging usap-usapan? Nakaw, hindi pa nagsasama, buntis na. Ay, naku, sabi na nga ba, nasa loob ang kulo niya. Mahihin pa kunyari. Natiis ang hapdi, ang kati ay hindi. Parang ganon, di ba? Sakit kaya nun. Dati pa man, uso na yung chismis. Huwag niyo sabihin sa akin, hindi uso. Kahit nung panahon ni Kristo, uso na ang chismis. Bakit? May babae na nun eh. Joke. Kung sana po pwedeng sabihin ni Maria, ito, alimbawa hindi talaga siya buntis, chismis lang. Pwede niyang sabihin ito eh. May magtatanong sa kanya, Maria, buntis ka nga ba? Sa inis niya, sasabihin niya, sasabihin nung nagtanong sa kanya, sinong nakabuntis sa'yo? Sa inis niya, sasabihin niya, yung mga kapitbahay natin, sa kanila mo itanong, silang nagsabing buntis ako. Kasi hindi naman totoo. Hindi niya pwedeng sabihin yun eh. Bakit? Totoo eh. Ang mahirap, hindi niya pwedeng explain. Walang makakaintindi. First time na nangyari eh. Wala nang ibang pangyayari katulad ni Ray. O di ba mahirap? O ito pa, buntis na nga, kagampan, manganganak na, abay nag-travel pa. Kinakailangan niyang pumunta ng Bethlehem. Siyempre pagod na pagod. Akalain mong kala niya, may ipoprovide ang Diyos sa kanilang hotel? Wale. Kahit isa, walang tumanggap sa mga bahay panuluyan. Saan sila napunta? Sabsaban. Akalain mo yan. At eto na. Nakapanganak na. Akalain mong hindi pa masyadong nakapamamahinga. Ang sabi ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng anghel, pumunta kayo sa Ehipsyo. Ehipsyo? Hindi mo ba nakikita? Kapapanganak ko lang. Sapagkat pinagtatangkaan na agad ni Herodes ang buhay ng batang si Kristo. Diba?
mahirap lang din sila. Matatandaan na nang nag-alay si Maria at Jose sa templo, anong inalay? Bato-bato. Sang-ayon sa aklat ng Levitico 12:8, ito ay provision sa mga pamilyang mahirap. Sa mga mahihirap na hindi kaya ang mag-alay ng tupa. Bato-bato ang offer nila. Bato-bato ang inoffer ni Jose at Maria. At parang sinasabi na maagang nabiyuda si Maria. Bakit? Kasi nawala bigla si San Jose. Nawala. Iniwan sila? Hindi pwede. Kung yun ngang sa matinding pangangailangan nila, hindi sila iniwan eh. Yun pa kayang bata na si Jesus? Di ba? Kaya maagang nabiyuda si Maria. Maaga niyang itinaguyod mag-isa ang pagpapalaki kay Jesus na hindi madali. Hindi dahil pasaway si Jesus, kundi pasaway ang mga tao na nakapaligid kay Jesus. Sukat bansagan si Jesus, matakaw, lasenggero, inaalihan ng demonyo. Ikaw nga, yung anak mong pasaway, sabihang demonyo, makapapatay ka ng tao. Diba? Si Kristo, mabuting tao, sasabihan ng ganon. Paano ang damdamin ng isang ina pag ganon? Sige nga. At ang culmination, ang kamatayan ni Kristo sa harap niya mismo. Come on. Yung sinabi ng anghel na yon, you have found favor with God. Kalugod-lugod ka sa Diyos. You are pleasing in His eyes. The Lord is with you. Hindi favor ng tao yon. Favor ng Diyos yon. Hindi promotion, kundi mission. Pero ang maganda, ma-promote ka sa mata ng tao, hangaan ka ng tao, may babaligtad pa rin sa'yo. Tatraidorin ka pa rin ng tao. Meron ka ngayon, pinopromote ka, pinupuri ka, subukan mong wala ka nang naibigay, kakalimutan ka na. Walang kwenta ang promotion ng tao. Ang pabor na binibigay ng tao. Ang maganda sa pabor na binibigay ng Diyos sa tao, katulad kay Maria, pag sinabi niyang, I am with you, walang iwanan yon, walang kalimutan yon. Kaya nga, kung mapapansin ninyo ito na lang yung una't huling nagtanong si Maria patungkol sa isang hindi magandang pangyayari o nakagugulat na pangyayari sa buhay niya. Ang sabi niya, paanong mangyayari ito? Gayong wala naman akong nakakasiping, wala akong nakakatabi. Sa Ingles, how can this be? Since I know no man. Hindi na niya kukwestiyonin ng Diyos. Hindi na. Ang sasabihin ng Bible, kapag may nangyaring parang hindi ka tanggap-tanggap, mahirap, sasabihin ng Bible, at yan ay pagbubulay-bulayan na ni Maria, tatanggapin na niya. Kahit hindi niya naintindihan, tatanggapin na niya. Bakit? Sapagkat alam niya ang Diyos ay nasa sa kanya. Yun ang paniniwalaan niya. Yung unang sinabi sa kanya, the Lord is with you. Sapagkat hindi na magbabago yon. Wala nang iwanan yon. Hanggang sa huli na yon. Yun ang pinanghawakan niya. Tayo nagtatanong pa tayo, paanong mangyayari ito? We seek the validation of man. Akala ko ba, gagaling ako? Akala ko ba, magiging maayos ang buhay ko? Akala ko ba, magbabago pa yung asawa ko? Akala ko ba, magtiyaga akong magdasal, ibibigay mo? Akala ko mabait ka. Akala ko mapagmahal ka. Akala ko makatarungan ka. Pagtatanggol mo yung nasa tama, yung nasa mabuti. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Anong nararamdaman mo? Yung pinararamdam sa'yo ng mundo? Human validation. Yung pinararamdam sa'yo ng sitwasyon mo? Yung pinararamdam sa'yo maging ng sarili mo? So, sino paniniwalaan mo? Yung sinasabi ng mundo o yung sinabi na ng Diyos sa'yo? I will be with you always until the end of time. Hindi kita pababayaan. Ako ang katotohanan. Nung mga unang linggo ko dito, walang simbahan, walang kumbento. Maraming mga tumatawag sa akin. Minsan, natutulog na ako, magigising ko. May tawag, may text. Mga concern na tao, mga pare, mga laiko. Pag nagkikita-kita kami, kung ano yung tinext, kung ano yung tinawag, yun pa rin ang itatanong. Yun pa rin ang sasabihin. Kamusta ka? Paano pagkain mo? Sino nagluluto para sa'yo? Paano allowance mo? Paano ka nabubuhay doon? Saan ang kwarto mo? Saan ka nakatira? May nagawa ka bang kasalanan na hindi namin alam? Na alam nila kung bakit yan ka inassign? May galit ba sa'yo? May namumuliti ka ba sa'yo? Kasi parang first time lang yata, na may na-assign sa walang simbahan na walang kumbento. Minsan, may simbahan, pero walang kumbento. Minsan may kumbento, walang simbahan, pero hindi yung pareho. Ito pareho. Okay lang sana eh. Sabi ko, wala akong kasalanan. Okay naman. Okay, ano ba? Feel ko naaawa sila. Kasi concerned talaga. Hanggang sa, pati pamilya ko, naawa na. Yung nanay ko, hindi makatulog. Gusto samahan ako dito. Sabi ko, saan ka titira dito?
Gusto ipagluto ako ng masustansyang, nagluluto ang nanay ko eh. Wala naman siyang magawa. Alam po ninyo, nung consistent ito, sinasabi ng mga concerned na tao, pari laiko, magulang ko, kapatid ko, kamusta ka na? Kumakain ka ba? Kamusta na kalagayan mo? Doon ako naawa sa sarili ko. Nahawa na ako. Oo nga, ano? Bakit ako inassign dito? Ba't ganito ang kalagayan ko? Pero alam po ninyo, promise, sandali lang yun. Sapagkat nag-shift tayo agad eh. Sinabi ko sa sarili ko habang nagdarasal ako, Lord, ano man ang dahilan kung bakit ako narito, alam ko ginusto mo ito. Dito mo ako pinadala, misyon. Kaya natitiyak ko, hindi mo ko pababayaan kung ganon. And then, the rest is history. Ito na tayo ngayon na kung minsan tayo pa ang tumutulong kahit papaano sa mga pari at laiko na naaawa sa atin noon. Tayo na yung nagtatanong, Father, okay ba yung allowance mo sa parokya mo? Father, kapag walang pangkuryente, text ka lang. Father, kapag walang masyadong kolekta, tawag ka lang. Father, nandito ang malaparokya ng Our Lady of Lazaret para ikaw ay tulungan. Hindi sa dahil marami, sobrang pera. No. Marami pang kulang eh. Pero sa nakikita ninyo, hindi nababawasan ng tao. Tuloy-tuloy ang pagdaloy ng grasya dito. Sikapin mo na kung gugustuhin mo ng promotion, dapat galing sa Panginoon. Pero bago yung promotion ng Panginoon, unahin mo muna ang misyon. 1 Thessalonians 2 verse 4, let us seek to please God and not man. The favor of God and not the favor of man. Mission and not promotion. Mahirap. Pero ang maganda, may nakikita sa iyo ang Panginoon eh. May nakikita siya sa iyo. Nakikita niya na kakayanin mong gawin ang hindi kaya o ayaw gawin ng iba. Para mailigtas mo ang iba, lalo na ang iyong pamilya sa pamamagitan niya. And that is what makes us pleasing, kalugod-lugod sa kanyang mga mata. Hindi yung pera mo, hindi yung galing mo, hindi yung talento mo, hindi yung itsura mo, hindi yung connection mo, kundi yung willingness mo na gamitin ang lahat ng ito o kung ano man ang payak na maiko-contribute mo. Basta't ibibigay mo hanggang kaya mo. Ibibigay mo hanggat maibibigay mo para mailigtas ang iba, lalo na ang iyong pamilya sa pamamagitan niya. Mailigtas saan? Halimbawa sa kahirapan. Kaya ka iniligay ng Panginoon sa mahirap na pamilyang yan. Gusto niya, ikaw ang magligtas sa kanila sa kahirapan. Kaya ka inilagay ng Panginoon sa pamilya na yung tatay mo ang daming bisyo. Gusto niya sa iyo magmula, ititigil mo na yung bisyong yan. Kaya ka inilagay ng Panginoon sa pamilya, utang ng utang. Gusto niya sa pagsisikap mo, tutulungan ka niya, hindi ka na mangungutang. Ikaw na ang magpapahiram. Gusto niya, gamitin ka niya, ililigtas niya ang iyong pamilya. Tandaan natin ha, we are on a battlefield. Nasa kalagintaan pa rin tayo ng digmaan kasi nandito pa ang mga puwersa ng kasamaan. Nandiyan pa ang mga nagpapahirap kahit papaano sa sanlibutan. Ang maganda lang, tapos na ang laban. Kinakailangan na lamang nating ituloy yan sa ating mga sariling mga sitwasyon o kinalalagyan. So parang ganito lang yan eh. Sabihin ng Panginoon, gusto ko iligtas ang mga tao sa paligid mo. Gusto ko iligtas ang pamilya mo. Pamilya ninyo, kinakausap niya tayo lahat. Kasama ang asawa mo, kasama ang kapatid mo, kasama ang lahat ng tao. Sapagkat lahat tayo, nandito sa puso natin ang Panginoon. Kaya sa totoo lang, pare-pareho tayong may misyon. Habang tayo narito sa lupa, pare-pareho tayong may misyon. Ang promotion natin sa langit, wala dito. Dito, misyon. Kaya lang, may mga tao ayaw magmisyon. Kaya ka iniwan ng asawa mo eh. Kaya batugan yung asawa mo. Kaya walang modo yung anak mo. Walang pangarap yung anak mo. Yung kapatid mo, idinudut-dut sa iyo yung mga magulang ninyo. Ayaw mag-alaga. Yung kapatid mo, napakaswapang. Ayaw magbigay. Yung kapatid mo, iniisip lang ang sarili niya. You see,
we are like soldiers in front of God. Pero sinasabi niya, gusto ko iligtas ko ang pamilya ninyo. Pero sino ang paggagamit sa akin bilang instrumento? Sino ang magiging sundalo ko? Yung iba, yako. Ayun na, nangyari. Kaya kung hindi ikaw, sino? Kaya mas mabigat kasi may hindi gumagawa ng kanilang misyon. Pababayaan mo ba ang iyong pamilya? Kung gayon, wag. Kasi tutulungan ka ng Panginoon. Tingnan po niyo si Maria. Nang sabihin ng anghel sa kanya, the Lord is with you, ito ang mission mo. Sabi niya, sige, payag ako. Hindi na niya sinabi sa anghel, pwede ba sabihan mo si Jose para may makatulong naman ako? Wala siyang inisip. Ang sa isip ni Maria, wala man akong makatulong, sapat na ang Panginoon. Ganun sana. Kasi kaya nagiging mahirap Mas nako-concentrate ang pansin mo sa hirap. Talagang mahirap mag-mission. Pero yung inisip ni Maria, nahirapan si Moises, nahirapan si Joshua, nahirapan si Gideon. Ako mahihirapan din ako. Pero dahil nasa panig ko ang Panginoon, siya ang tagapagligtas, hindi ako. Gagamitin niya lang ako bilang instrumento. Kaya sisimulan ko, tatapusin niya. Ano man ang kulang ko, dadagdagan niya. Ganun sana. You always believe that when God's favor is on you, you will be fine sa kabila ng mga mararanasang kahirapan. And everything will be beautiful in His time. Amen.